eto pong si Katunying or eto pong si Sir Anthony Taberna, may pinatatama ang vlogger. May pinatatama ang vlogger na taga-Amerika. Eto, pakinggan po natin. Ay ang 20 binabantayan ng NBI ang 20 vloggers na inaakusahan ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, meron na silang listahan ng mga vlogger at hindi ito bababa sa 20. Dalawa sa mga ito ay meron ng arrest warrant habang ang isa ay nakabase. Eto nga mga kababayan, yung mga nanonood sa atin ngayon, comment nyo nga yung pangalan kung kilala nyo yung tinutukoy dito ni Sir Anthony Taberna na vlogger na may 2 warrant of arrest. Kasi meron talagang vlogger mga kababayan na masisilbihan ng 2 warrant of arrest. Isang vlogger lamang po yun pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then masisilbihan siya ng warrant of arrest dahil nga sa mga ipinapakalat po niyang fake news. Talagang talamak. Kung titingnan nyo mukhang matalino lang yung vlogger na yon, pero kapag hinanapan ninyo ng resibo, walang maipakitang resibo. Yun yung pangit. Yun yung mahirap sa kanya. Kahit noon pa man, mga kababayan, kapag hinahanapan ninyo ng resibo, walang maipakitang resibo. Ang tanging hawak-hawak lang niya noon, nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, sala sa papel, ballpen. Pero kapag hinanapan niyo ng resibo, wala siyang maipakita. Sa Amerika, naku, parang nahuhulaan ko na yung nakabase sa Amerika, yung sinungaling, yung sinungaling na vlogger. Sinabi ni Santiago na may hawak na rin silang kopya ng mga post ng mga vlogger na ito online. And by the way, Tina, yung sinungaling na vlogger, kapag magaling magsalita, maraming napapaniwala. Tama! Yes, kaya nga yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi ko naman nila lahat uto-uto yung iba. Napapagmukhang uto-uto ni Maharlika. Di ba kike, mga kababayan, napapagmukhang uto-uto niya kasi nga, paniwalang-paniwala sa kwentong barbero nitong si Maharlika. Paniwalang-paniwala kahit walang inilalabas na ebidensya, oo lang ng oo yung mga taga-suporta niya, pabor lang ng pabor. Kahit wala namang katotohanan yung sinasabi laban sa gobyerno. Alam niyo yung pinakamasaklap dito? Ang nagiging kasi mga kababayan, ang nagiging basihan lang kasi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kaya naniniwala kay Maharlika. Kasi unang-una, na-interview ni Maharlika dati, etong si PBBM at naging malapit siya kay PBBM dati. Kaya kung ano yung sasabihin niya mga kababayan, pinaniniwalaan nung iba mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na uto-uto. Hindi ko po nilalahat Hindi ko po nilalahat. Tatamaan kayo kung talagang uto-uto kayo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, yung mga naniniwala lang kay Maharlika, talagang basta lang nakapatong yung nila, yung utak nila. Kasi saan ka ba naman nagkatala, paniniwalaan mo, walang ebidensyang ipinapakita o wala man lang na resibo na pinagkunan. Maraming nanonood. Oo, at isinishare pa yung mga uploads ng mga vloggers na yon at sila mismo ay nabiktima na ng kasinungalingan nang hahawa pa ng iba. Nandadamay. Ganyan talaga sila. Cancer nga Nabiktima na nga, nang hawa pa. Saka nagkatala ng ganon. Nabiktima na nga sila ni Maharlika nang hawa pa sila sa iba. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit padami ng padami yung bulag na bulag at naniniwala dito sa mga Duterte na tama yung pinaglalaban nila at ginagawa nila. Kasi nga, kung etong si Maharlika nagpapakalat ng maling balita at marami nabibiktima, asahan nyo na yung mga biktima, hindi papayag na sila lang yung nabiktima. Natural manghahawa sila ng ibang mga kababayan nating Pilipino. Kaya nga kung hindi ka marunong mag-research, kung hindi ka nakakapagbasa ng mga news at hindi ka updated, mapapaniwala ka ng mga yan. Ganito ang mangyayari doon. Halimbawa, may kasinungalingang ipinakalat. Tapos na-refute na yung kasinungalingan na yon. Yun ang papaniwalaan. Ang mangyayari, yung nagpapaliwanag na nagsasabi na totoo, hindi na nila pinaniniwalaan. Tama! Dahil napaniwala na ng mga kasinungaling na vlogger. Yan, ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang problema natin ngayon, yan na yata ang mundo ng mga tao. Ang dami ng mga nagpapakalat ng fake news, ang dami namang madaling maniwala, madaling mauto. Oo. At pag madaling mauto, saan tayo papunta nun?
Yun ang Eh, mahirap. saan tayo papunta nun? Oo, ayan ang Eh, problema ngayon. Ang sabi po ni Director Santiago ng NBI, Eto mga kababayan, may kwento ako sa inyo. Wala akong papangalanan dito. Alam nyo ba? Etong si lalaki. Eto na lang Alam nyo, may isang lalaki. May asawa siya. And then may pamilya din siya sa iba. Ngayon, etong si lalaki noon, syempre makapangyarihan siya eh. Etong si lalaki noon, binilhan. Etong kinakasama niyang babae ng sasakyan. Pero, etong si lalaki may anak na topakin. Alam niyo yung topakin? Yung may saltik. Ang ginawa nitong si lalaki, mga kababayan, ang ginawa pala nitong anak na may saltik, na babae yung anak may saltik. Nung nalaman niya na binilhan ng papa niya, yung bagong kinakasama ng papa niya, ng bagong sasakyan, binaseball bat. Pak! Binaseball bat yung sasakyan na bagong bili ng papa niya doon sa stepmom niya. Doon sa stepmom niya. Kaya pala mga kababayan, talagang yung mga nakakausap ko, sa panaginip ko, sinasabi nila talagang may saltik yan. Loko-loko na lang kayo kung maniniwala kayo dyan. Kaya nga nagtataka ako bakit naniniwala yung iba mga kababayan Pilipino natin doon po sa mga taong yun. Kasi mga kababayan, sa nagkatala, nabalitaan mo lang na si papa mo binilhan yung sa stepmom mo ng bagong sasakyan, binaseball bat mo dahil hindi mo gusto yung asawa ni papa mong bago. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, baka yun din yung dahilan kaya mas pinili ni stepmom na manatili na lang in the Philippines kaysa sumama doon sa kanyang asawa. Kasi nga baka hindi sila magkasundo nung anak nung kanyang asawa at mag-away lang sila sa airplane. Yun ay kwento ko lang mga kababayan, wala tayong pinangalanan. Anyway, tuloy pa natin. ay pasok sa kasong cyber libel at inciting to sedition ang mga ito dahil sa lumagpas na sila sa freedom of speech and expression. Tama. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, marami talaga napapaniwala pa rin hanggang ngayon ni Maharlika. Marami pa rin ang baliw na baliw sa kanya at talagang naniniwala sa mga binibitawan niyang salita. Pero ang ending kasi mga kababayan, yung mga napapaniwala dito, napaniwala na nga sila ng hawa pa sila. Kaya nga dapat, sa totoo lang masampulan po, mga ganitong klase ng vlogger na hindi man lang nagiging accountable sa kanilang, hindi nila iniisip na pwede sila maging accountable sa kanilang mga binibitawang salita. Especially, yung mga pahayag nila na laban sa gobyerno na wala naman silang matibay at sapat na ebidensya para sirain yung ating gobyerno, especially para siraan ang mga kongresista natin na nagtatrabaho lang naman ng tapat. Ano po mga kababayan? Kaya nga kung titingnan ninyo, talagang may laman yung sinabi dito ni Sir Anthony Taberna. Kasi mga kababayan, kahit siya nabiktima din ng taong yun. Kahit siya nabiktima rin ni Maharlika. Ano po mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Ano po hingil po sa balitang yan.